marami po sa inyo into retail business. Ang next po nating speaker is isang batikan na to, awarded din to na Academy member natin, no? So it's an honor po na makasama po natin ang isa sa mga powerful voice ng mga mother, no? Siya po ay trailblazer ng world of entrepreneurship, no? And siya rin ay author ng In Motherhood. At the same time, transformative book that has empowered countless mothers to rediscover their strength, reclaim their purpose, and thrive in both life and business. Her work has resonated deeply with women who are balancing the demanding yet fulfilling roles of motherhood and entrepreneurship. Oo, nakabili ako ng libro nito, syempre. Kasama natin to sa Academy. So, napakaganda pong mabasa ang kanyang libro. At the same time po, since meron din siyang, may libro siya, kung saan matutulungan po tayo paano mag-break through yung motherhood while doing business, siya rin din po ang may-ari ng Valiant Strand. A successful brand that it's grown its reach and impact through smart and strategic digital tools and technology. So under sa leadership niya, naka-leverage po siya ng e-commerce and social media platform to connect with audience, proving the innovation and heart, no? So si Sister Jillian po ay hindi po, yung influence niya hindi po natatapos doon. Siya po ay figure po ng nurturing mom entrepreneur community. So meron po siyang binuo ng mga mommies, ng mga negosyante, mga breastfeeding mom to create safe spaces, network, and support system where mothers can grow as a leader, creative, a business owner. So her advocacy has helped uplift and unite generation of women who believe that they can be both nurturing women and empowered entrepreneurship. So, pakilala mo na, Joel? Sige, samahan niyo po kami sa ating speaker ngayon. Please welcome Sister Jillian Francia. Sister Jillian? Welcome, Sister Jillian. Narinig po ako, Sister Rech. Yes po. Yan. Yun. Sige, good evening po everyone. I'm very excited po na maging part po ng speaking engagement para sa Academy. It's my first talk after being bed rest for quite some time due to my pregnancy. So I'm very happy po na yung topic ko ay something really close to my heart because this is how our business helped us grow, no? Yung building our retail business with strategy and technology. Ayan. So, before that po, no, sa mga nandito sa Zoom ngayon, can you find, I think there are 7 or 8 words na mahanap nyo dito sa word search natin. Tapos, kung meron kayong makitang word, paki-type nyo ano yung one thing na matututunan nyo this evening. Ayan. Sige, meron kayang mga nakakapag-chat na. Yan, hindi ko po nakikita yung mga chat dahil naka-presenter view ako. Ayun pala, nakikita ko na. Sige po. So, yan. So, si Sister Myra, may nakita na siya. One word, advocacy. Ayan. Sino pa pong relatable kay Brother Chris ng CDO chapter? Ayan. Meron pa pong mga 5 more words. Ayan. 7 words. Pero may nakahanap na ng 2. Hanap pa po kayo. Ano pa po yung mga words na matututunan nyo kaya ngayong gabi. Ayan. So, kay Sister Rech, consistent. Ayan. Or I think consistency din, no? Ayan. Meron pa po ba kayong nahanap? I'll give you 2 more minutes na maghanap po. Advocacy, consistency, relatable.
Baka nahihirapan sila kasi masyadong maraming words, no? Ayan, community. Ayan, salamat po, Brother Mark, Richie, Watson. Ayan, thank you po sa mga nanonood. Community. Okay, so thank you po for trying to find the words that you might learn this evening. At ayan na nga po, no? So meron tayong community, consistency, relatable, advocacy, may purpose, social media, yan ang mahalagang bahagi ng pag-grow ng ating business, vulnerability, and values. So, bigyan ko po kayo ng overview, no? Yung mga example po kasi na ibabahagi ko ngayong gabi, more on sa business namin. Kasi, um, talagang yung business namin, nag-grow siya through technology. Kahit nung pandemic, nag-close na lahat. Kami hindi pa nagko-close kasi available pa rin naman ang social media at mga Shopee, Lazada that time. So, let me present this 30-second video of how we started. Ayan. So, hindi po ako magsasawang ikwento na nagsimula yung business namin sa zero capital, as in wala kaming nilabas na puhunan. So, doon sa 2017, nakita niyo na nagbenta ako ng mga damit, pero pre-order lang yun. Nag-post lang ako, nag-grab ako ng photo from a supplier, tapos ni-repost ko siya, nakabenta ako ng 10 damit, tapos tumubo siya, tapos yung tinubo nun, pinaikot ko lang siya, and everything that the business has now ay dahil lang dun sa pinaikot na yun. And lahat ng yun nabenta namin because of our activities na ginagawa online. So, we sell maternity clothes, no, for pregnant and breastfeeding moms. Tapos, our mission is to empower yung advocacy namin, which is to promote breastfeeding. And we always offer our value proposition is that more than the clothes that we sell, we offer community help. So meron din kaming mga community group para matulungan yung mga bagong nanay. So paano ba kami napunta sa ganitong klaseng business, no? Ngayon sa paglawak ng inyong negosyo, so pwede niyo bang i-type sa comment section, ano ba yung mga businesses na meron na kayo ngayon, or kung wala pa, ano yung gusto niyong simulan na negosyo? Yan, food industry ba 'to? Or ano yung products that you are selling? Yan, gusto naming marinig or malaman, 'no, ano ba yung mga, business na meron kayo? May cafe, yan, may food, ayan, siyempre si Brother Cyron yung kanyang walk to box, ayan. So, may healthy shakes ang meron din siya. Ayun, Sister Annaliza. So, salamat po sa mga sinishare ninyo. At syempre, yung mga yan, dati kasi akala ko, mas kikita ka kapag ka sa lahat nagbebenta ka. Kailangan, noong una kasi women's clothes lang po yung binibenta ko. So, parang iniisip ko lahat youth, SARS, lahat yan target market ko. Pero nalaman ko as you niche down, pag sinabi ko kasing niche, no, ano yung know your niche and customer deeply. Yung niche mo, ano yung specific target market mo. Ano ba yung kailangan nila? Ano ba yung pain points nila? So meron dito nagsabi herbal din, yung mga binibenta niya, no? Kailangan kilalanin po natin sino ba yung pinagbebentahan natin, no? As you listen to this talk, isipin niyo po yung paninda niyo. Tapos isipin niyo, para kanino ba 'to? Para sa isa ba siyang senior citizen? Para ba siya sa isang tita of Manila na palaging sumasakit ang ulo kung katingko man or mga ointment yung binebenta mo, no? Tapos, next is focus on brand purpose instead of being trending. Ayan po yung pagkakamali ko dati. Dati kasi parang, uy,
naku, yumaman siya sa may nakikita tayo sa mga Facebook, naku, yumaman daw siya sa ganito. Parang ganyan din ang gusto ko. Kasi trending siya. Halimbawa, yung mga ano ba yung Pares ba yun? Yung sumikat yung Pares ni Diwata, no? Tapos lahat ng tao nagbenta na rin ng Pares hanggang sa later on nawala na rin naman yung hype niya. So hindi po maganda na mag-focus tayo sa hype lang 'no, na uso yung face mask, yung mga face shield, yun ang ibebenta natin. Although guilty po ako dun kasi naging gano'n din ako na kung ano yung trending, yan mabenta yan, sige ibebenta ko yan. But later on I found out na mas maganda na mag-focus tayo ano ba talaga yung purpose ng binebenta natin. Then number 3, find your brand personality. Halimbawa personality nung brand mo, ito ba ay elegant ba siya or makamasa ba siya? Cheap ba siya? Affordable ba siya? Yan. And then how can you find kung ano ba yung niche na talagang sinaserve mo? Siguro po kung 'pag meron kayong mga customers na, try niyong ilista or magpa-survey kayo 'no, nagpapa-survey din po kami minsan sa Facebook or nagtatanong kahit simpleng tanong lang 'no, kung taga saan siya at maiisip ko ay yung sa amin nakita namin na more on Metro Manila yung mga bumibili sa amin 'no. Although may mga bumibili rin sa Visayas, Mindanao, pero mas marami sa Metro Manila. Siguro dahil mas maraming working moms. And we found out yung mga bagay na yun through feedback and surveys. Ayan. So, to identify more clearly po 'no, ano yung mga sino yung target market 'no, ito yung mga dapat niyong alamin. Ano ba yung age ng usually bumebenta sa anong age range? Nasa Gen Z ba? Nasa mga millennials ba? Or Gen Z and millennials, puwedeng mag-overlap 'no, or mas ano ka, mas dun ka sa mga ano ba yung next sa mga millennial, sila mami yung mami ko, "Baby baby ano nga kayo mami?" Nanonood sila ngayon. Baby boomer ba yung tawag dun 'no? So, alamin po natin 'no kung ano yung sino yung mga target market natin. Sila ba ay married or single or mga kabataan ba? Ano ba yung income nila? Kasi 'pag nalaman natin na yung income pa lang yan nandun lang sila sa below minimum, hindi natin puwedeng ibenta yung product natin ng 1,000 ang isa 'no. Pero 'pag nalaman natin, ay ito mga nagtatrabaho sa corporate 'tong mga 'to, so medyo may kaya sila, so I can offer my product sa ganitong range. Alamin natin ano bang occupation nila, location nila, asan na ba silang stage sa buhay, ano yung mga attitude nila. And paano ba natin siya malalaman? Dati po kasi 'no, dahil akala ko na kapag niche down na ako, breastfeeding and pregnant, akala ko basta lahat ng buntis, ano 'yan, sa'kin bibili. I later found out that not all pregnant moms, pina-prioritize nilang bumili siyempre ng mga damit. Hindi naman lahat ito yung priority. So, I've gathered, sabi nga dito, gather data from your best customers. Ano ba yung mga best customers? Sila yung mga customer na bibili sila kahit hindi ka naka-sale. Bibili sila kahit na hindi sila tumawad. Bibili sila ng paulit-ulit. Let's say nakabalik na sila ng 2 to 3 times. Ayan, so kayo, how do you define your best customer? Sila yung mga customer mo na ikukuwento ka pa sa katrabaho niya. So, nalalaman namin 'yan, "Ay naku, yung ka-workmate ko sa'yo na rin bumili kasi sinabi namin na dito bumili sa'yo." So, sila yung mga best customers. Then, if you already found out sino 'tong mga best customers na 'to, alamin na natin ano yung edad nila. So, ito po yung example 'no, actually 8 years na kami pero na-niche down ko lang talaga 'to nitong 24 ko lang na niche down 'to, 'yan. Sino ba talaga yung customer namin, yung nalaman ko na 24 to 35 years old, working mom, mga nag-a-anticipate sa newborn baby, so unang first mom sila. Particularly living sa Metro Manila and dito rin sa Cavite kasi nasa Cavite yung store namin. Or mga ano naman sila, pumping mom, tapos meron silang budget for self-care, ayan. So, meron din silang, if she's not working, meron siya ano siya, palalabas siya na mom. So, hindi ko customer yung mga nanay na let's say stay at home tapos, um stay at home sila, hindi naman sila lumalabas kasi hindi naman nila priority na bumili talaga
mga damit. So nalaman ko rin po sa akin ng customers pala namin, mga members of the church, kasi marami kaming modest clothes at saka mga iglesia. So ang dami ko pong customer na INC kasi yun yung mga hinahanap, kailangan nila magpa-breastfeed in church. So now that you told me no kung ano yung mga binebenta nyo kanina, I'll give you 2 minutes no. Ano yung pwede niyo bang i-type sa comment section? Una yung product nyo, tapos ano ba yung mga demographics nila or ano yung mga katangian nila. Kahit isa lang dyan, age nila, sila ba ay single, Gen Z ba sila? Ang hobby ba nila ay ganito? So, tingnan po natin, no? Let's say kanina may nagsabi ng bake shop or travel and tour. Sino ba yung mga target mo sa travel mo? Mga family ba? Or more on mga magbabarkada ba? So, if you can type, no, ano ba yung, kung isipin niyo yung mga best customers nyo, ideal, or let's say, kung wala pa kayong customer, ideal customer nyo. Tapos, type in the comment section, ano yung kanilang demographics. Yan. Sige, so, sana may makapag-type, no, ng kanilang mga, kahit hindi naman 1 to 9, kahit isa lang dyan, kahit age lang nila, kahit na location lang nila. Yan. Sino kaya yung tingin mong bibili sa'yo? Yan, si Sister Bagazin. Ayan, ayun, si Sister Bagazin, sick person and elderly. Kasi ang binebenta niya nga naman ay healing oil and ointment. Tama. Tapos yan, wala pong pangalan naka-iPhone siya. Constructors and pool owners. Yun, sige. So, dahil yung business niya ay, ayan, ano nga po ulit yung business nyo? Yan, sige, salamat po. No? At least, no, na-identify natin na hindi natin pwede na i-post sa lahat ng groups yung paninda natin kasi may specific target market lang tayo. All ages na kumakain ng tinapay. Ayan, salamat po, no, Sister Rolin. Yun, so if we can identify the meaning sa mga klase ng post na ipopost natin sa social media, dapat po na feeling natin na antig sila dun, kaka-relate po sila. So, thank you po sa mga sumagot. And because we already found out yung best customers natin, kasi po honestly dati, kala ko nga po no, lahat ng pregnant customer ko. Pero naisip ko ay hindi. Ito lang si mami na to ang ideal customer ko. Kaya dati po ginagawa ko kasi sa TikTok no yung mga paninda, 100 pesos na lang yung damit, ganyan. Tapos sabi ko naku baka magsara na kami kasi pababaan na ng presyo to, wala na to. Parang hindi na kami kikita. Tapos may nakita ko na, tapos lagi kami nagse-sale since we are in Shopee and Lazada, lagi kami kailangan 50% off. Sasabihin ko na lang sa asawa ko, balik puhunan na lang, ganyan. Pero naisip ko na, bigla kaming nag-try ako na ubos 1 week, hindi kami nag-sale. Sabi ko, sige try nga natin na wag tayong mag-sale as in regular price. And our regular price would be 750 sa bra, tapos mga 550 sa t-shirt or blouse, 900 sa damit. Sabi ko, tignan natin. Tapos, nung nakita ko, nung hindi kami nag-sale, alam niyo ba na doon pa pala, tao may mindset sila na pag laging sale, parang binababa mo rin yung value mo. Tapos sabi ko sa asawa ko, ay paano nakakatuwa naman, may bumili pala kahit 950 yung dress natin, naubos pa. Yun yung account, so naubos pa. Kasi, bakit po? Dahil nalaman namin kung sino yung mga nanay na magva-value dun sa product namin regardless of its price. Mag-sale ka man or hindi. Yan. And luckily, dahil sa paglilista namin, sabi nga po sa ACE, no, sa rules of thumb, di ba, always keep records. Isa po sa magandang i-record itong mga bagay na to, age na yung mga kilalanin talaga natin sino yung customers natin. Huwag po nating i-underestimate yung product natin, no? Yan. And then, next, build strong digital presence. Kailangan lagi kang kita sa social media.
siyempre ako po hindi naman ako sumasayaw ta's nauso yung TikTok. Sabi ko, "Paano na 'to, parang end na ba 'to 'no?" Pero kailangan aralin talaga natin 'no. And I think one of the best na kailangan na akala ko dati I need to hire a social media manager. Pero since it's my forte naman or, ginawa ko ako na lang din lahat sa social media. And the best na mga post po na kumikita or mga clickable or relatable ay yung mga kwento. Kapag nalaman nila, ay si yung ano pala, Valiance pala, nag-start siya dahil nung 2017 nung siya ay buntis. So nanay din pala siya. So everyone has a story. Yung story po natin, it is what makes us human. Pag nakita nila na, eto palang sister na 'to, isa pa lang yung benta niya for the week. Why not help her? Minsan kapag nagiging vulnerable tayo, kagaya ng sinabi ko kanina dun sa word search, 'di ba? The more that we become vulnerable, the more that we establish connection sa customers natin. So ganun po kami 'no, parang pinapakita namin na ito yung kwento namin, kaya marami kaming storytelling contents and alam niyo nakakatuwa kasi yung mga customers namin sila na yung mismong, "Mami Jill, alam mo mayroon akong secret sa'yo." "Ano yun?" Sasabihin ko, "Ikaw lang may alam nito." Alam mo yun, parang of all people, ako lang yung makakaalam, 'di naman kami super duper close. Sabihin niya, "Mami Jill, I'm so happy because I'm pregnant again." So yung mga ganong mom stories nila, they already build a trust na yung Valiance is more than just a clothing brand. Alam nila that this is a community. Yan. So let's how do we, let's show you examples na ano ba yung mga how do we build a strong digital presence. So minsan yung mga raw lang na mga video, kaya dahil hindi nga po tayo sumasayaw, kaway-kaway ka lang. Nakita mo lang yung behind the scenes. Dati akala ko kailangan picture perfect, pero the more na mas magulo yung background mo, okay lang yan kasi nakikita nila yung behind the scenes, no? So pinapakita namin yung mga process. So maganda rin example yung kay Sister Rech 'no, pinapakita niya yung process ng pagluluto ng mga binalot, ganyan 'no. So hindi kailangang picture perfect 'no, kahit na minsan yung mga vloggers nga kung kumikita talaga ngayon sa contents nila, mga raw lang yung mga video nila ta's mga nag-aano lang sila 'no, nagna-narrate lang sila. Ayan. So, meron din kaming since medyo equipped na rin naman po kami sa Canva, if you already know how to make a Canva, make a design through Canva, pwede niyo rin po kayong mag-design doon. Pero again, hindi po kailangan perfect yung mga post natin sa social media. At hindi kailangan laging nagbebenta kasi the more na nagbebenta, parang nauumay sila baka i-unfollow tayo. So, minsan may mga ganito, no one warned us about the 4th trimester. So yan, may mga nakaka-relate na mga nanay sa ganyan, na ito kasi yung nafi-feel nila. So isipin natin ano yung pain point nila, kasi po lahat ng tao bumibili based on emotions. Naramdaman niyo na po ba yun na parang nai-stress ka tapos biglang napa-checkout sa Shopee, ganyan. Minsan gano'n po 'no, kasi we always, buy products based on our emotion or excited ka na gumraduate ka, may sine-celebrate ka, napabili ka ng ganito. So ayun po 'no, we have to really know the emotions of our customers. And aside po dun 'no, aside from Facebook or Instagram, meron kaming exclusive group. Hindi ko na alam kasi since this is a private group, hindi ko na lang po nilagay yung mga share ng mga nanay diyan. Nag-share sila diyan ng mga postpartum journey nila, paano sila pumayat mula ng pagkakabuntis. Tapos, as a brand owner too, we give back to the community. Mga alam niyo yung mga simpleng giveaway lang, mga mommies, meron kaming free bra, tas yung bra, magkano lang naman yung produkto, isang produkto natin. Minsan yung mga ganong giveaway, it establishes connection. So nag-start po kami diyan na from zero talaga yung mga followers namin hanggang sa word of mouth, lumago siya throughout the years. Since 8 years naman na po kami 'no, kaya lumalaki na rin yung mga social media platforms po namin. And then ito po 'no, dito sa another thing, meron din kami dun sa loob ng group namin na nagpapatawag kami ng ambassadors. We don't pay them kasi
Hindi naman po kasama sa budget namin yun. Pero we give them gifts, okay? We give them affiliate program. It's a win-win kasi bukod sa bumibili na sila palagi ng clothes mo, kumikita rin sila kasi you give them affiliate code or sila na rin mismo yung face ng brand mo, no? Tas aside doon, minsan may mga events din kami, may mga ito nung nag 8 years po kami nung June, Giving Back and Growing Together. So may mga live kami, tas minsan sa live namin nagpapa-games kami. Again, simple lang palagi yung minsan t-shirt or mga um Mother Nurture Choco, mga simpleng mga gifts, sobrang ma-appreciate po yun ng customers natin. Or mga loyalty discounts sa mga customers nyo. Kung wala po kayong group, mga loyalty discounts, you message them. Actually, bukod po dito, talagang mini-message namin sila. Minsan, meron kaming listahan, meron kaming record ng mga contact number nila. Pag minsan, konti lang yung orders, yung ginagawa ng staff namin, mini-message yung mga mommies, ino-offera ng something, ng mga discount code. So yun po, no, yun po yung mga ilan sa mga ginagawa namin sa technology, sa social media. And then aside from that, we also deliver an omni-channel experience. So, nagpo-post po kami ng mga paninda namin sa Facebook and Instagram, and then they would buy sa Shopee and Lazada. I know this is a separate topic po talaga siya, and yung husband ko yung expert dito sa pagdating sa platform, no? Pag Shopee and Lazada. But there are a lot of tools, a lot of, alam ko, nag-offer din po minsan ng academy, no, ng mga iba't ibang mga topics kung paano mag-open ng mga e-commerce. So, nag-start din kami pwede naman po kayo mag-direct sa Facebook na magtitinda. Pwede, then after, kapag medyo, dumadami na rin yung customers ko, pwede ka na mag-Shopee, Lazada, and that's the time na apply natin yung natutunan natin kay Sister Karina na kumukuha na tayo ng mga BIR, kasi po required na po siya sa mga platforms na ito, no? And then, kung ano po, may tanong po kayo dito, siguro pwede niyo po kung i-message, ida-direct ko na lang po kayo sa husband ko tungkol sa Shopee and Lazada kasi siya po yung mas expert dito. Yan. And omni-channel, no, talagang ginagamit namin yung technology. Hindi lang kami may Shopee, Lazada, may website din. Meron din kaming mga products sa SM, sa baby company. Yun. So talagang as much as possible, pinapalawak po namin yung brand po namin or yung retail yung mga products po namin. And then, kanina, no, mga binanggit niyo, meron kayong mga herbal, mga food. Isip po kayo ng mga advocacy, no, behind your product. Example, for us, we advocate breastfeeding in public without being exposed kung ikaw ay modest. Yun po yung advocacy talaga namin. Or kapag naman po ang inyong product ay mga herbal, you can say that it is sustainable, it is earth-friendly, or kapag handmade, it's also an advocacy when your product is handmade kasi hindi kayo nagbabase sa mass productivity. So search po tayo no ano yung pwede kaya na maging advocacy ng brand nyo. Kasi ito yung mga social enterprise, ito yung mas tumatagal din sa economy, no? So, ayan, yung kay Sister Rich, para siyang social, yung binalot niya, nakwento niya sa akin na para siyang social enterprise kasi nakikipag-partner siya sa mga local farmers. And the way kapag po yun ay na-communicate natin sa mga customers natin, the more that they become close sa brand natin, no? Ayan, ito po yung sa amin, no? Embracing every stage from mom, breastfeeding, and beyond. Okay, so ito po, no, itong Rugs, ang pangalan po nito ay Rugs to Riches. Isa sa mga favorite, mga nilook up na brand ko to. Yung paninda niya galing sa rugs, as in mga basahan, mga patapon na ginagawa niyang bag, ginagawa niyang damit. Tapos, sige, can you guess mo, no, magkano kaya niya binebenta tong mga bag na ito? Ayan. Sige, comment po kayo. Sa tingin nyo, nasa magkanong price range itong bag na nakikita nyo sa screen ninyo ngayon? Tignan natin.
Ayan, may 800, may 1,000. Ayan. So, binibenta niya 'to, tama 'no, may mga bags siya na maliliit na. Actually, yung 1,000 niya, mga pouch niya yun. Pero, yung mga bags niya, 3,000. Nabebenta kaya yun? You try to search po 'no, ilalagay ko sa comment section yung brand na 'to. Favorite ko siya, Rags to Riches, 'yan. Yang brand niya na 'yan nasa 3,000 pesos and, mostly binebenta niya sa Philippines 'no, pero nabebenta talaga siya 'no, nasa-sold out siya. Kasi bakit po 'pag tinignan niyo yung kanyang social media, pinapakita niya na it's a social enterprise. Yung mga local workers hindi niya tinitipid yung sweldo, tapos, sustainable yung products niya. Mas binebenta niya yung advocacy niya more than the bag itself. And then 'pag ikaw mismo 'pag napanood mo yung parang nasa ano ko nga siya, nasa wishlist ko siya, gusto ko ring makabili sa Rags to Riches kasi ang daming natutulungan itong brand na 'to. So yun po yung kahalagahan na yung ating paninda ay merong advocacy, 'yan. So bibilin ba natin 'to kung ito ay 3,000 pesos? It depends on how you communicate your product. Mukha siya, "Ay grabe naman 3,000 marami na akong mabibili diyan," 'no? Pero again, sila po sobrang sustainable yung brand nila. Until now, it's running for more than a decade na, ayun. So next po 'no, I think this is my last slide, sabi ko nga kay Sir Philip ano lang, maikli lang 'no. Stay consistent 'no, I think yung edge namin over our competitors, we're really consistent since day one of launching our brand na maraming time nung pandemic parang gusto na namin mag-close dahil wala namang bibilhan pero isip kami ng isip ano pa ba yung kailangan nila, okey buntis 'to sa panahon ng pandemic, anong kailangan nila? Just knowing our customers, kikilalalin namin sila beyond the age, ano yung kailangan nila at that period of time, na-o-offer namin. Kailangan naiiba-iba rin pala yung pangangailangan nila at yung pangangailangan nila na yun na-o-offer namin siya throughout the years. So consistency is the name of the game in staying in the business 'no, and don't get overwhelmed. Dami namang sinabi ni Sister Jillian, may Facebook na, magre-reels pa ako, mag-open pa ako ng Shopee, mag-o-open pa ako ng Lazada. Ang dami naman 'no. Pero my, tip is always focus on doing one thing at a time. Minsan kasi feeling natin superwoman tayo or superman, "Ay gusto kong gawin na 'to lahat, i-launch na 'to lahat. Magbibigay ako ng 200,000 sa'yo, tulungan mo lang ako business partner." Diyan po nagkakamali usually yung ibang business owners na nagbibigay sila ng one time, big time na puhunan. Pero again, sabi nga po 'di ba, yung out of small things are great things brought to pass. Start small and think big. Yan po yung rule of thumb ng ACE 'no. Isa lang muna, ano bang ifo-focus mo ngayon? Magfo-focus muna ako na mag-post sa personal kong, sa personal kong account. Tapos 'pag nagawa ko na siya in a span of 30 days ay parang naging habit ko na 'tong pagpo-post ko na 'to sa social media ko everyday. What about sa group naman kaya, sa group ng, Cavite Selling Group o kaya sa grupo ng Cavite Mommy Group or 'pag naging expert ka na rin sa pagpo-post on that one thing, what if mag-open naman ako ng Instagram? So, step by step lang po 'no, sabi step by step lang bago sumakses, sabi nga nung isang vlogger, 'di ba? Pero yun po 'no, focus on one thing kung ano yung gusto mo palaguin at this moment 'no. Ito po yung ginawa ko dati, I posted on my personal feed. Nag-send lang ako sa mga co-teachers ko, mini-message ko sila isa-isa, pinapa-order ko sila isa-isa. Then yung network ko, sila yung ginamit ko para makilala yung products ko that time. Convert your network. Magsimula tayo, huwag tayong mahiya. Kahit magkaroon po ng rejections, okay lang po yun. Sa mga churchmates, mga ka-ward natin, magbenta tayo sa kanila. Then, convert your network to customers. Then, number 2, invite the network of your network to engage.
na minsan malalaman mo yung kaibigan mo, ni-refer ka niya na sa kaibigan niya na hindi mo naman kaibigan, hanggang sa nagpasa-pasa na siya, lumago na siya. Gano'n po nangyayari sa'min 'no, nire-refer, hanggang sa yun umaabot na rin kami, may mga umo-order na rin minsan sa'min na taga-ibang bansa. Dahil po naririnig nila or nakikita nila, "Nakita ko po kayo sa TikTok or nakita ko po kayo sa Facebook," 'no. And number three, eto po kasi parang necessity na siya sa amin na medyo medyo nagamit na namin lahat ng platforms. Yung pag-scale up na po namin ngayon, nagfa-Facebook ads na po kami palagi. And then number four, we collaborate with other brands. 'Di ba po, start small, think big. Ngayon nakipag-collaborate kami sa mga big brands kasi masyado po akong masyado akong visionary na, "Ay, parang gusto kong i-top 'tong brand na 'to kahit malaki siya." Pero yung una hindi niya ako nare-replyan, okey lang, pero hindi po ako tumigil na mag-stop na mag-propose ng mga letters, ng partnerships until nakita niya na, ay medyo lumalaki na rin 'tong brand niya. And then, after quite some time yung mga big brands na ito nakipag-collaborate na rin po sa amin. So what kind of collaborations? May mga ano po kami, mga giveaway together, tapos nagko-cross-post kami ng brand ng bawat isa. Siyempre yung mga customers ng brand na yun, nagiging customers na rin namin. And that's because of doing just one thing at a time. So again, don't get overwhelmed po, no? And lastly, yan, I'd like to share this, no? I was invited also to speak sa isang FSY ng summer about technology. And I'm grateful kasi yung technology, it could be a boon or a bane. Pwede siyang luck sa atin or pwede ring kamalasan. Pero depende kung paano natin siya gagamitin, no? I believe po yung technology, pinrovide siya sa atin ni Heavenly Father para po ma-expand yung mga talents na meron tayo. Ito sinabi pa po 'to nung panahon pa ni Brigham Young, 'no? Every discovery in science and art that is really true and useful to mankind has been given by direct revelation from God. We should take advantage of all these great discoveries and give to our children the benefit of every branch of useful knowledge to prepare them to step forward and efficiently do their part in the great work. So I'm so blessed po, no? Wala naman po kung knowledge technology since ang profession ko po talaga ay into writing and English teaching. Napakalayo po na sa entrepreneurship. But because of continuous learning po, nagsimula po talaga ako natuto sa ACE, napunta sa iba't ibang sanga, sa mga DTI, sa iba't iba pa pong mga programs. Nalaman ko na yung isa mong business na maliit, pwede siyang lumago. And we're so blessed that we are going to be a family of 5 soon. I currently have 2 daughters and I'm pregnant. Na yung bread and butter po namin ay yung negosyo po namin. I'm thankful and that's because of technology. Yeah, so I know po, no, na yung retail businesses niyo po, yung mga binanggit niyo po kanina, can grow one step at a time kapag in-apply po natin 'tong mga natututunan po natin palagi. And I'm blessed to share this with you in the name of Jesus Christ. Amen. Fun. Yeah. Very nakaka-inspire, no? Every time na nakakausap ko si Jillian, pag visit kami or what, talagang mai-inspire ka talaga sa kanyang story. So, yun. Ikaw, Joel, kamusta dyan? Maulan dito, maulan. Maulan sa Tarlac. Okay, sige. Sa question and answer na po tayo. Ano? Parang sabi nga natin, no, pag nasa ganito kang business ka, hindi ka pwede maging low-key. Kailangan lagi ka nasa social media. Okay, sige. Meron pong tanong dito. Si Brother Cyron, may-ari ng Walk to Box. How should we do our product research once you selected your niche? Yan. Ayan, sige po. Thank you, Brother Cyron, no. Sa akin talagang minsan parang trial and error ng product testing. Pagka dumating sa time na may meron ka ng pampaikot ng pera. So, naglo-launch ako from time to time. Let's say, nilo-launch ko po usually 3 products per season. Tapos sa tatlong 'yun, makikita mo na may isa o dalawa na talagang
na talagang kakagatin ng mga customers. Tapos kapag nakita mo na kinagat siya ng customers, ay nagustuhan nila 'to. Ito na yung isang product na hindi bumenta, o ano na lang 'yun, i-bargain mo na lang siya. Pero yung product na nakikita mo na kumikita, 'yun sa susunod bulk mo nang bibilhin yung product na 'yun. Pero talagang ano, talagang it requires research. Minsan pera din yung kailangan. Tapos makikita mo kung ano yung kung nagustuhan ba 'to and I ask direct feedback from clients and na may ambassadors, okey ba 'tong product na 'to? So yun po sa'kin. Siguro sa food gano'n din 'no, magpapa-free taste ka or i-launch mo siya, tingnan mo kung kakagatin, yun. I hope I answered the question po. Mhm. Yun, sige baka meron pang ibang tanong? May Puwede niyo question pong dito. Oo. sige. Sister Jillian, sa experience mo daw, ano daw yung naging challenge mo do'n sa business mo at paano mo siya na-handle? Ayan, naging challenge po? Mm. Ayun. Yung sa'kin po talaga, ang una kong challenge, competitors. Kasi siguro masasabi ko na isa kami sa mga naging pioneer nung binebenta namin. Tas nung dumami na yung competitors, parang feeling ko naku mimina kami, nagkaroon ng market saturation. Hanggang sa yun, I encountered the term yung value proposition. Natututunan ko rin sa kay Ace, no, kay Bishop Cruz, yung bago si Sister Reg na ano ba yung ino-offer mo na wala sila? So talagang I added more value sa product ko na imbes dati binababaan ko yung presyo ko kagaya ng nabanggit ko kanina. Pero naisip ko hindi pala yun yung way na makabenta ka. Lagyan mo pa ng value yung ginagawa mo, through ano, mas magandang quality, mas magandang design, gano'n po 'no. So yun yung challenge. Tapos siguro pagdating sa finances, hindi ko siya masasabing naging challenge talaga siya. Sobrang laking tulong po talaga ng pag-separate ng business and personal money. Tapos 'pag lumaki yung business mo, naglo-loan ka, sumasali sa contest, ganyan. So, ang laking tulong po ng mga gano'ng bagay. Talagang 'wag lang tayong Yun yung number two, financial in a way, pero 'wag talaga tayong na gamitin yung personal natin or paghaluin po siya. Yan, thank you Yun. po. So very clear yung sinabi ni Sister Jillian kanina na kapag mayroong mga challenges, ina-apply lang niya yung mga correct business principles na natututunan niya sa academy, siguro sa DTI, kagaya ng yung differentiation kanina, yung pag-separate ng pera, yung practice separate entity, ano? Meron din ulit na question si Cyron, kapatid na Rachel, baka pwede mong basahin. Sabi Yan. dito ni Brother Cyron, since you started with zero capital, how long did it take before you were able to say na okay na to, I will continue with this business until it became your bread and butter? Ayan, siguro ano din talaga 'no, katulad sa business, talaga na mahilig akong mag-record keeping sa business. Mahilig din po akong mag-record keeping sa personal naming buhay. Talagang nire-record namin expenses namin, ano ba yung livable income namin. Tapos siguro nung last year kasi nag-resign yung asawa ko, tapos nung sinabi namin na, "Ay kaya naman pala tayong pasahurin muna ng business for now." Kaya na tayong pasahurin ng business. So, ayun siguro i-compute din talaga pero kung hindi kaya, okey lang na magkaroon din ng side hustles. So, mahirap din kasi talaga na i-give up mo totally. Honestly matagal din nasa process pa din kami ng gano'n. Minsan minsan napapaisip din mag-apply ulit si brother gano'n 'no. Pero it really depends siguro sa family natin, ano ba yung needs talaga natin, nasang stage ba yung mga anak natin, 'pag sabay-sabay na sila nag-aral, kakayanin pa ba yung business. Pero yung goal namin or natin naman sa business is to really scale up year per year para kahit lumaki yung family mo, hopefully ma-sustain siya. And never stop learning talaga na mag-innovate dito sa business kasi darating talaga din yung season na may rainy season din talaga sa negosyo, hindi naman laging malakas. So siguro yun, we were able to say na okay na 'to, this will be our bread and butter when we were finally able to
pay ourselves a livable salary from the business. Nang hindi nagsasuffer yung business, dapat meron pa rin pong room for growth. May business money pa rin na kaya pa rin niya mag-expand to its siguro higher potential. Good. Thank you po. Okay. Yeah, marami po ba kayo natutunan? Ayan, amazing daw, syempre. Tama. Ang maganda dun kasi kay Sister Jillian, yung advocacy rin talaga niya. No? And then, sinorm niya yung network na yun. Yung to a customer, no? So, iba talaga pag sinabi natin na yung product mo with advocacy ka, passionate sa ginagawa mo. And because mother si Jillian, alam niya yung pangailangan ng mga nanay, no? At a young age. So, yun yung kanyang naging focus ng kanyang business. At saka So, sinabi sabi- ni Sir Philip, Yeah. kapatid na Retzel, sabi niya, discipline and consistency are investment more important than money. Yun yung ginagawa ni Sister Jillian. So, ang galing. So, paano yan? Baka wala na mga question. Baka bigyan na natin ng pagkakataon si kapatid na Reden na bawasan yung mga damit nila. Pero before that, bigyan muna natin ng certificate si Sister Jillian. So, i-check ko lang. Yun. Yan. Okay, sige. Wait lang. Nakikita niyo na ba? Yan, nakikita na. Hindi lang nag-move. Wait lang, ha? Hindi pa nag-move. Sorry. Sige, alawin mo muna dyan, kapatid. Ano yan? Alawin mo muna sila. Alawin ba? Habang hinahanap ko yung Gusto mo certificate. bang kumanta? Umuulan na dyan, di ba? So, Mula na dapat huwag na hindi kumanta. tapusin. Yan, okay. yan. So, share ko na yung yung certificate. Hindi pa siya nakashare yung screen mo. Yan, okay na. Okay. Sige po. So, syempre, in behalf of the Academy for Creating Enterprise, this certificate is awarded to Jillian Francia for generously sharing your time, wisdom, and experience as distinguished speaker at the Academy for Creating Enterprise Philippines 2025 Business Conference. Your insight have ignited inspiration and action in our entrepreneurial community. With heartfelt gratitude, the Academy for Creating Enterprise Philippines, signed by our Program Director, Luis Philip Tan. So yan, Sister Jillian, congratulations. And thank you talaga sa help mo sa mga nag-uumpisa ng mga negosyo.